kapatid, ang issue po na pinag-uusapan natin ngayong umaga ay ang nirereklamo nga po ni Ate Laling, yung kanya pong sariling anak at sinasabi nga daw na ito ay itim na tupa. Alam mo ba yun, na yun ang tawag sa'yo, Jeneline? Ha? Hindi po. Bakit ka parang ang lumalabas ay nirereklamo ka ng nanay mo na ikaw ay pariwarang anak, palasagot? Ikaw daw, ang tanging ganyan lang sa inyong 5 magkakapatid. Bakit, Jeneline? Nais namin maunawaan. Dahil po kasi mali rin po kasi sila eh. Oh, At bakit? magulang ko po, adik sa sugal. Sino? Nanay at tatay ko po. Adik sa sugal. O anong... nagsusugal po kayo? Paminsan-minsan mo. Pagpalagay na natin, Jenny, na sila ay nagsusugal, meron ka rin na bang sariling pag-iisip para gawing maayos at maganda ang buhay mo? Oh, bakit hindi mo tinapos ang pag-aaral mo at inuna mo ang pagbabarkada? Wala kasi po akong sariling Ah, Kasi, di ba po pag nag-aaral, kailangan ng birth certificate. Di po nila nasikaso. hanggang ngayon, wala ka pang birth certificate? Wala pa po. Bakit po? Aling Laling. Kasi po, hindi nalalakad ng tatay niya eh. Oh, kayo po. Sa busy po ako sa paglalabada. Pagod na ako. Si Jenny lang po ba ang hindi nyo naasikaso ang birth certificate o lahat po? Siya lang po. Ilang taon ka na ngayon, Jenny? 21 po. 21, oh. Nabinyagan po. Nabinyagan ka. Yun lang nga po, hindi po ako na... So, hindi ka nakapagpatuloy sa pag-aaral mo dahil wala kang birth certificate. Lagi po ako hinahanapan. Pero gusto mo namang mag-aral. Sana. Oh, bakit hindi na lang ikaw nga ang mag-asikaso? Hindi ba po pwede yon? Pwede po. Pwede. Oh, pwede. Sinasabi ng mga sausawera dito, pwede. Bakit hindi ikaw ang nag-asikaso? Matagal na po ako nakatapos ng grade 6. Oh, pwede naman bumalik sa pag-aaral. Wala Kaya lang, namang kinalaman ng edad doon, hindi pa huli. Di ba? Para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng mga anak mo. Kaya nga po eh. Yung mga anak mo, may birth certificate? Wala. Wala rin, patawarin. Ayusin pa lang. Isa ka na ring ina, hindi ba, ngayon? Opo, opo. So alam mo kung anong nararamdaman ng isang nanay para sa anak dahil may anak ka na rin. Hindi ka ba naawa sa mga anak mo, Jenny? Maawa naman po, Oo. siyempre. Anong plano ninyong mag-asawa ng kinakasama mo? Ako may plano ako sa buhay ko. Anong plano mo sa buhay? Maging maayos. Paano magiging maayos yon? Paano mo sisimulan? Hindi mo ba naisip na bumalik sa pag-aaral? Hindi na po eh. Hindi na. Bakit? Wala na laman yung utak ko eh. Ha? Bakit ganon ang nangyayari, Dr. Camille? May mga tao na para bang niisip nila tuluyan na silang nawala ng pag-asa. May mga pagkakataon siyang na kumisa ng isang tao pag talagang sabihin mong naumpisahan na talagang kahit na maayos naman yung yung pagpapalaki sa kanya before pero naka-experience ng something na talagang siguro talagang napariwara siya noon. At nagtutuloy-tuloy yon dahil kasi influensya na rin ng barkada or at the same time, yung mismong environment, nagtutuloy-tuloy yung talagang negativity. Ang problema dito, kumisan yung negativity na yon hindi lang pati yung pakiramdam niya sa kanyang sarili, kundi yung outlook niya. Unang-una dito nakita ko na sa kanya parang sa atin kasi petty yun na talagang wala siyang birth certificate. Basically kasi yung iba, parang sabihin mo na ng physical na yun na bagay na parang attribute sa
kakilanlan niya. Oo. Parang identity niya na syempre kung may birth certificate ka, kino-consider mong Parang malaking bagay yun Oo. sa kanya. Dahil ako ay anak ni ganito, ako ay anak ni Aling Laling at ni Mang ganito, na talagang sasabihin mo na talagang meron akong pinapahalagahang pamilya. Kasi sa ibang tao, kung walang material na parang perspektibong ganon, ang tendency, nawawalan din sila ng talagang perspective, ano ba ang pamilya ko? Samantalang lahat ng mga kapatid ko may birth certificate, ako wala. So parang doon pa lang kinoconsider niyo na ako na rejected member of the family. Kahit alam kong anak ako, ng nanay at tatay ko, parang mismong kayo na mismo ang naglayo sa akin para sabihin na ako'y anak niyo. Tsaka tandaan mo, Jenny, na paghalimbawa, kahit na yung sa pagkain lang, di ba, inaabot nga tayo ng ilang buwan para matutong humawak ng kutsara at tinidor ang bata. What more ang behavior na talagang sabihin na natin na paulit-ulit mong sinasabihan pero hindi pinapalo para sabihin sa kanya na mali yung ginagawa niya. Nabanggit po ninyo yung palo para maliwanagan si Jeneline. Siguro naman hindi ito ang unang pagkakataon na pinag-usapan natin ang tungkol dyan. At hindi tayo magsasawa na ipaalala sa kanilang lahat na merong hindi magandang epekto ang pagpalo sa mga bata. Ay, totoo yun, Ami. At tsaka time and again na sinasabi ko rin, lalo na at siya may ginagamit na na bagay eh. Ang ginamit pa yata niya, hanger. At tandaan nyo, ang hanger talagang kahit na sino kay matanda na pag pinalo yung ganun, lumalatay. Masakit talaga? At lumalatay Oo. siya. So what more para sa isang bata, talagang yung pain dito, hindi na pinag-uusapan yung physical pain eh. Kasi may pagkakataon ng ibang bata nagkakaroon ng tinatawag na kabal. Yun yung parang nagkakaroon ng manhid Oo. sa pagpapalo. So talagang sa kanya, okay lang kahit paluin mo ko. Tapos nagtatanim na siya, sige tignan natin pag ako lumaki-laki na. Kaya dun mo na nabibuild up din yung yung pagsasagot-sagot sa iyo. Kasi maaring nagkikimkim yung bata, hindi siya ganun ka-verbally expressive, ginagawa niya na parang naiipon niya sa kanyang recorder. Kasi lahat tayo may parang basic na recorder sa pag-iisip natin. Tapos eventually, pag na-rewind yan at nag-playback, doon makita na bakit nagkaganitong itong batang ito na kagagawan nyo. Baka yung hindi lang nangyari kay Jenny. Ikaw Oo. ba, Jeneline, nung maliit ka, pinapalo ka? Oo, ganun din po ginagawa niya sa akin. Kaya nga sabi ng tita ko, Alam mo naman pala ang pakiramdam ng masakit na pinapalo. Alam mong masama yun. Bakit yun ang pinili mong gawin sa anak mo rin? kasi po talagang kasi kahit anong gawin ng anak ko, ganun talaga. Hindi. Kasi pinapabayaan ng ama. Hindi. 2 years old, John. Jeneline, 21 ka. Mas may pangunawa ka. May unawa naman po ako. Ikaw ang dapat nagtsatsaga at nagdidisiplina. Bakit kayo nag-anak kung hindi nyo naman pala kaya? Ulit lang ba? Tawag ko daw paluin kahit masama na yung ginagawa. Hindi naman kasi talaga dapat paluin. Masama yung pinakakailaman kahit hindi dapat laruan. Oo, pero hindi yun alam ng 2 years old, Jeneline. Dapat yun pinaliliwanag mo na hindi yun dapat hawakan, makakasugat yun. Dinidisiplina nga po ayaw nga po ng ko. Yan. Oo nga, pero kahit anong sabihin nila, Hindi ko nga ikaw po ang yung masusunod. Ayaw po Talagang nila eh. hindi kahit sinong tao, hindi sasang-ayon na kailangang saktan ang bata. Mga kapatid, makakasama po natin ang sinasabing kapatid po ni Jenny na nakakakita at nakakarinig din kung paano niya lapastanganin ang kanilang ina. Narito po si Jennifer Hatulan. Pasok! Jennifer, kamusta si Jenny bilang isang anak at bilang isang kapatid? Ganun, ayos lang po kasi maganda rin pinapakita niya sa akin pero para sa akin maganda siya sa paningin ng mga tao. Pero sa akin, galit siya sa akin eh. Bakit? Bakit? Parang ayaw niya sa mga pamangkin ko din na magulo, na ganun. Pero gano'ng katotoo na ang ikinasasama ng loob ni Jeneline ay yung pinapaalis siya samantalang kayo, hindi naman kayo pinapaalis ng tatay mo. Bakit? Sa Kasi- palagay mo nasabi ng tatay mo yun? Makasagot siya sa tatay namin, barubal siya magsagot eh. Hindi lo barubal lo. Barubal ka eh. Minumura mo pa nga eh. Ano yung
yung mga eksenang nakita mo na Ikaw ba nangyari? naman sasabihan, ihagis ko itong anak mo, hindi mo ako susunurin? Pinanghihingi lang ng tubig. Tatay pa utusan niya, hindi na lang siya kusang tumayo. Hindi siya, Baka siya ang nangihingi ng tubig. Ano nga ba mga kapatid ang mga nasaksihan ni Jennifer? Sasagutin po niya yan at ikukwento sa ating lahat. Dito lamang po sa Face to Face. Makatutukan po ninyo. Napag-alaman kasi namin nang makausap ng mga staff ang nanay mo, sinasabing, pati na rin ang ate mo sinasabing 2 beses ka nang nakulong. Bakit? Don't go away.